Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaparing pinatbat. Narito na nga ating pakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nakahanap nga ng tiyempo itong si Lynette na nagpapanggap na sumang-ayon siya dito kay Carlos Benitez na naintindihan di umano ni Lynette na kung bakit nagawa iyon ni Carlos dito nga kay Irene. Subalit nang makawala na nga itong isang kamay ni Lynette sa pagkakatali ay dito na nga niya kinuha itong plato na pinaglagyan ni Carlos ng tinapay at dito na nga niya ipinukpo kay Carlos at dali-dali nga siyang tumakbo at lumabas at kinuha itong cellphone ni Carlos Benitez. Subalit ay hindi alam ni Lynette kung anong lugar nga daw ito. Kaya agad na tinawagan ni Lynette itong number ni Annalyn at humihingi siya ngayon ng saklolo na iligtas daw siya dito ni Carlos Benitez dahil ay kinukulong daw siya dito sa isang kwarto at tinali. At agad naman at nagtanong itong si Annalyn na kung saan nga ba itong lugar na ito. At dito naman na sinabi ni Lynette na hindi daw niya alam dahil tulog daw siya nung binabiyahe siya dito ni Carlos Benitez. Subalit ang kanyang natatandaan ay dito nga na parang resorts nga ito. Baka ito na nga yun ang binabanggit ni Harry na private resorts nila ni Doc Carlos Benitez. Kaya agad naman na pinuntahan ang sinabing lugar at may kasama na nga sila mga pulis. At dito naman na tinawagan ni Carlos Benitez itong lalaking inutusan nito na i-dispatch ang katawan dito ni Irene sa pagkakala ni Carlos na tapos na nga ang trabaho at wala nang makikitang ebidensya. Subalit nagtataka itong bigatilyo at nagtanong dito sa kanyang lalaking kausap na hindi pa nga nila ito na-cremate ang katawan ni Irene kung bakit nagpapanggap siya dito kay Carlos na tapos na nga ang pinoproblema nito. At dito nga na nakahanda na nga itong preparasyon para sa cremation ay dito dumating sina Annalyn at itong si Chang Susan at Diyosa at ipinakita ang larawan na ito na alam daw nila na naroon nga sa loob ng punerarya itong katawan ni Irene. At pilit pa rin na tinatanggi ng lalaking iyon na wala na nga daw ang katawan na iyan. At lumabas naman ang lalaki at sinasabi na nakahanda na nga na i-cremate itong katawan na kanilang nakita. At agad naman na tumakbo itong si Annalyn at tiningnan kung sino nga ang kanilang ikikremate at dito nakita ni Annalyn na si Irene nga ito dahil ay natanggalan na nga ito ng makeup. At ito ang ebidensyang gagamitin nila ni Annalyn at RJ upang mapalabas sa lungga itong si Carlos at tuluyan na ngang masampahan ng kaso at makulong dahil wala pa nga silang katibayan ng ebidensya na magpapatunay nga dito kay Carlos na siya nga ba talaga ang tunay na pumaslang dito kay Irene. Dahil ang tanging pagkakaalam nila ay nag-away daw itong si Carlos at Irene at umalis nga daw ito at bumalik na sa US. Subalit hindi iyon totoo dahil malakas nga ang kutob ng kaibigan ni Irene na si Joyce na wala na nga raw ito at hindi na nga nila ito matatagpuan. At ngayon ay nakita na nga dito ni Annalyn at Chang Susan ay dito naman na nagulat ang mga ito sa nalaman na hindi pala tao itong si Doc Carlos dahil nagawa palang lokohin itong si Lynette at nagawa pang pakasalan kahit kasal nga itong si Carlos dito nga kay Irene. At nangangamba naman ngayon itong si RJ na baka kung anong gawin dito ni Carlos kay Lynette dahil obsessed nga daw ito sa kanya at hindi nga daw hahayaan ni Carlos na malayo ito kay Lynette kaya ginagawa nga niya ang lahat upang maitakas niya itong si Lynette dito kay Annalyn at RJ. At hindi naman sumang-ayon itong si Zoe sa mga ginagawa nga ni Carlos at nagawa niya pang i-kidnap itong si Lynette ngayon. At yun nga ang magpapatunay na talagang kriminal nga daw itong si Carlos at pati na rin itong si Moira dahil wala daw itong pinagkaiba sa ginawa nga ni Moira. Yun naman ang sabi dito ni Zoe. At galit na galit naman itong si Carlos at sinabihan itong si Zoe na wag na daw siyang tawagan muli. At nagtanong nga itong si Lynette kung sino ang tumawag, subalit nagsinungaling na naman itong si Carlos. Yan ang ating pagkaabangan at pagkatutukan bukas. Bye-bye!